Pagmamalupit, pagkapahirap, at kung ano nung pasakit. Pinahirapan tayo ng mga Kastila sa loob ng 333 taon. At sa mga panahong iyon, ay halo-halong paghihirap ang naranasan ng mga kapwa nating Pilipino. Kinuha ang mga lupain, pati na din ang kanilang kalayaan. Sila ay naggusto ng alila at alipin ng mga banyaga sa kanilang sarili upang sinilangan. Dahil sa uri ng pamamalakad ng mga Espanyol at turing ng mga Kastila sa mga Pilipino, malupit na pamamahala at inustisya, ito ang nagudyok sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal para tuligsain at maghimagsik laban sa pang-aping Kastila. Ang paghihirap ng mga Pilipino ang siyang nagbigay ng dahilan upang may sulat ni Jose Rizal ang kanyang mga nobela. Pinakita ng ating bayani na di lang lakas ang puhunan para talunin mga kaaway, kundi ang isip at talino rin. Si Rizal at ang kanyang mga nobela ang nagbigay daan at inspirasyon sa mga Pilipino upang magsimula ng revolusyon na mapatalsik ang mga banyaga sa ating inang bayan, upang ang mga Pilipino ay makaranas ng kalayaan. At ang nobelang iyon ay ang Magandang gabi po, Padre. Tuloy po kayo. Tuloy po. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Laro Mairo, kamusta ka? Ipagpauman ninyo, Padre. Padre Damaso, mga kaibigan. Ako ay may aasikasuhin lamang. Sandali. Maiwan ko muna kayo. Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indyo ang mangmang? Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na nasa tahanan tayo ng isang Indyo? Maaaring masaktan ninyo niyan si Kapitan Tiago. Matagal nang ipinapalagay ni Kapitan Tiago na siya hindi isang Indyo. Inuulit ko, walang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indyo. Mga kaibigan, kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kauuwi lamang niya galing Europa. Buenas noches, amigos. Sa mga kura sa aking bayan, sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, patawarin niyo ako saan pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo na nga ba ang anak ng iyong ama si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad kayo sa inyong anak. Maraming salamat po. Nakahanda na po ang hapunan. Ipagpauman ninyo, ako ay may aasikasuhin lamang ulit. Sandali. Wala ka bang mga mata? Mayroon po, senyor. Mga matang malinaw pa kaysa sa inyo. Ngunit ako'y nakamasid sa kulit ninyong buhok sa pagkailan. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay na nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta sa kasaganahan nito. Nagawa mong listahin? Ang iyong yaman para lamang dyan? Wala ka bang nakikitang mas mahalaga?
Isa kang bulag. Kahit ang isang batay, alam mo yan. Nagpapasalamat ako at panatag ng loob ng dating kura sa akin. Naway pagpamanhin ninyo ako. Kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe. May gagawin pa akong importante bukas. Para sa Espanya at Pilipinas. Sandali. Huwag ka muna umalis. Parating na si Maria Clara. Dadalawin ko na lamang sa bukas. Sa ngayon, may importante akong gagawin. Yan, Tara. Sandali lang. Pinyente, kayo pala. Binulag ninyo ako. Mag-ingat ka. Maging aral sa'yo ang nangyari sa iyong ama. Di lang may nalalaman kayo tungkol sa nangyari sa akin. Mari niyo bang sabihin sa akin? Wala ka bang nalalaman? Ang pagkakalam ko, ang iyong amay namatay sa loob ng bilangguan. Bilang buhay, nakulong ang aking ama. Di lang kayo nagkakamali lamang. Hindi ako pwede magkamali nang iyong amay namatay sa bilangguan. Siya ay si Rafael Ibarra. Mari niyo bang sabihin sa akin ang inyong nalalaman? Bakit siya nakulong? Noon ay may isang kastilang masamang ugali at nangangalikta ng buwis. Nung siya ay nangalikta, minsan siyang pinagkatuwaan ng mga bata. Para sa kaya yung lapis na nagsasabi. Yan, hindi pa marunong magsulat. Tigilan nyo, baka magawa ko sa inyo. Bitawan mo yung batang yan. Hindi ako makapayag na saktan mo yung batang yan. Huwag ka mangailam dito, ha? Tulong! Tulong! Dali natin sa pagamutan ng lalaking ito. Hindi yan! Yung ere na yan! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan, kaibigan! Wala kang kaibigan din pwede! Huliin niyo yan! Tia Isabel, nariyan po si Senior Crisostomo Ibarra. Sige, sandali lamang. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw rin, Leo. Andito po ba si Maria Clara? Oo, maupo ka na lamang muna at tatawagin ko siya sandali. Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Halika na. Di pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria. Napunta ka lang sa Europa. Tumamis na ang mga salita mo. Marahil, maraming magagandang dilag ang nabihat sa panggogola mo. Mahal ko, alam mo ang isang mapalad na nilalang. Mapalad? Bakit? Dahil sa mga panggogola mo. Mapalad, sapagkat pinagpasya ng ating mga magulang na ako ay kasal sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa aking harapan. Sus, tinola pa ako. Labis ako ng ulila sa iyo, Maria. Higit ako ng ulina. Pagpatawad mo kung ako ay magpapaalam. Kailangan kong umuwi bukas ng San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking krus, senyorito. Dito ba? Ngunit hindi rito ang natatandaan ko. Sandali lamang po at ipagtatanong ko. Alam mo ba kung saan ang malaking krus na itinirik dito? Ah, yung malaking krus? Sinunod ko na iyon. Ano? Bakit mo ginawa iyon? Napagutusan lamang ako ng malaking kura
At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi ng malaking kura na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag kang magalit, senyor. Masyado mabigat ang bangkay at maulan pa nung gabing iyon. Kaya itinapon ko na lang ito sa ilog. Itinapon? Isang kalibangan ang iyong ginawa. Ano ginawa mo sa aking ama? Hindi ako! Wala akong ginagawa sa... Anong wala? Hindi ako! Tinitiya ko sa iyong hindi ako! Kundi si Padre Damaso! Magpahinga na muna tayo, Crispin. Kuya, magkano ba ang kinita mo ngayong buwan? 2 piso, bakit ba? Eh, nais ko sanang bayaran mo yung sinasabi nila nanakaw ko. Sira ko ba, Crispin? Hindi ba 32 piso ang binibintang wala sa iyo? Kahit magtrabaho ka ng 1 taon, hindi ko mababayaran yan. Ngunit wala talaga. Wala talaga nanakaw, kuya. Nako, pag nalaman to ni Inay, natakot ako, kuya. Tahan na, Crispin. Alam ko naman pag nalaman to ni Inay, hindi siya magagalit. Basilio, may multa kang 2 real dahil sa mali pagpatulog na kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakawin kahit hindi mo sinasabi na nakaw mo. Wala po akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa. Pagbigyan niyo na po kami, matagal na po namin hindi nakikita ang aming Inay. Kuya, tulungan ka sa ako, Crispin. Marahil ay gutom na gutom ng mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom, kaya naghanda ako ng masarap na pagkain. May makakain ba? Mayroon. Nasa Arbison mo, kapagutom na ako. Ano? Naubos na yung pagkain? Paano na ang mga anak ko? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasa na ba yung mga batang yun? Nasa kumbento, pero uuwi na rin sila. Sandali, uuwi ka na. Hindi pa dumarating ang anak ko. Inuutusan mo ba ako? Alis ako kung kailan ko gusto. Inay, gising pa po ba kayo, Inay? Basilio, anak ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento, Inay. Takot na po ako. At si Crispin po. Bakit ano nangyari kay Crispin? Nasaan na siya? Naiwan po siya sa kumbento. Hindi po siya pwede makaalis dahil napagbintangan po siyang nagnakaw. Ano? Pinagbintangan ng mabait kong anak na si Crispin? Dahil lang ba sa mahirap lang tayo? Kailangan natin pagdusahan to? Inay, Basilio? Bakit? Nagugutom ka? Halika, heto ang tawilis at kanin. Kumain ka. ngunit hindi po ako kumakain ng tawilis. Alam ko, anak. Ngunit naghanda ako kanina. Ngunit naubos na ng itay mo. Ang itay? Dumating ang itay? Oo, dumating siya. Ngunit umalis din po siya, hindi po ba? Basilio? Pasensya po, Inay. Ko, ano nang gagawin ko? Para sa ng mga yan, Ale. Para sa kura, nais ko sana siyang makausap. May sakit kang kura. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko si Crispin. Crispin, ikaw ang ina ng magnanakaw. Aba pagkatapos magnakaw ng batang yun ay tumakas din. Inutusan nga ako ng kura na punta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan, papunta ng mga gwardiya sibil sa inyong tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Ha, hindi magnanakaw ang anak ko. Hoy, ina ng mga magnanakaw, wala kang karapatan para tumangis dahil nagmana ang mga anak mo sa kanilang ama. Hindi magagawa ng anak ko yun. Hindi magagawa ng anak ko yun. Hindi magagawa ng magnanakaw. Hindi. Oh! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng magnanakaw? Opo, ako po si Sisa. Ngunit hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkahila kung ayaw mo lumala ang sitwasyon. Sabihin mo na kung saan mo tinatago si Crispin. Senyor, ilang araw nang hindi umuwi si Crispin.
Bubulo ka dito sa bilongguan, hanggat di ka magsasabi ng totoo. Ano yan? Anong ginagawa sa babaeng yan? Kasalanan niya ng kura. Pakawalan niyo itong gagambalain pa. Sabihin niya sa kura, kung gusto niya makakuha yung ginto niya, manangaling siya kay San Antonio. Umalis ka na rito. Wala nang gobyerno magpapakain sa iyo. Maria Clara, kamusta na kay ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Paano kami ni Ibarra? Hindi ba't kararating lamang niya? Oo, sa katunayan ay papunta na siya dito ngayon at sabay kaming mangingisda. Uy! Senyorita Maria Clara, saan po ninyo gusto pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Naku, hindi po, senyorita. Ilang sandali na lamang at makakarating na rin po tayo doon. Ano iyon? Marahil ni kahoy lamang po yan. Ah, kakailangan pala. Kahoy pa rin ba yun? Sandali lang po, titignan mo. May buhaya! Mahal ko, Jesus, nabuta na natin ang buhay niya. huwag kang mag-alala, mahal ko. Liligtas ko siya. Saan na kaya sila? Baka nanganganib na ang buhay nila. Ligtas sila! Ligtas sila! Maraming salamat sa pagligtas ng buhay ko, Senyor Ibarra. Balang araw, pag kailangan niyo ng tulong ko, nakahanda ko kayong tulungan. Isa kang tunay na bayani, Ibarra. Mabuhay ka. Senyor Ibarra, ikaw naman maglagay ng palitada sa ibabaw ng bato. Kasi siya ako po, gobernador. Isang maling galaw mo lamang, tsak patay ka. Alam kong binabalak mo kay Senyor Ibarra. Anong ibig sabihin? Elias! Mag-ingat kayo, Senyor. Hindi lamang ito mangyayari sa inyo. Sabihin ko na lang po sa inyo ang lahat. Sandali, anong nangyari sa taong ito? Muntik na kayong patay ng taong iyan. Ngunit, siya din ang napahamak sa kanyang masamang balak. Kung ganun, ako na lang ang magpapalibing sa kanya. Paumanhin, Senyor Ibarra. Hindi ba't pinagtangkay niya ang buhay mo? Oo nga, ngunit siya ang nasawi. Ano pa bang parusa ang dapat niyang matanggap? Pinapatawad ko na siya. Tunay ng napakabait niya. Mabuhay ka, Crisostomo Ibarra! Mahal ko, nagusto mo ang pagkaagawan, pinatayo ko para lang. Siyempre naman, mahal ko. Di man lang niya ako binati. Akala mo kung sino ang masta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang yan. Katulad ka din ng iyong ama. Walang respeto sa batas ng simbahan. Patawarin mo ko, Maria. Ngunit di ko na matitiis pa. Tama lang na namatay na parsa ng iyong ama. Kailangan ko inyong basusin. Ngunit wag na wag ang alaala ng aking namayapang ama. Maghunos dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang iyong kinakalaban. Alagad ng Diyos? Ito ba ang maituturing ng alagad ng Diyos? Ito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap. Alang-alang man lamang sa akin. Huwag mong sasaktan si Padre Damaso. Bitawan niyo ako! Aray! Nandito na po sa senyora. Pakantahin niyo siya. Baliw, umawit ka. Umawit ka. Pakantayin niyo siya! Mga Guardia Civil, maaari na kayong umalis. Opo, senyora. Ay, baliw! Baliw? Sinong baliw? Sumayaw ka! Sumayaw? Gayahin mo ko. Sumasayaw ang matandang baliw! Sumasayaw ang baliw! Matandang baliw! Hindi ako ang baliw! Ikaw ang baliw! Hindi ako baliw, ikaw!
Ikaw! Inuutosan kita sumayaw! Ayoko sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Ikaw ang baliw! Baliw, baliw. Ikaw ang baliw! Baliw, baliw. Baliw, ikaw ang baliw. Ikaw ang baliw. Ikaw. Konsolasyon, ano ba tong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako! Tuturuan ko lang ng leksyon ang baliw na yan! Hindi ka naawa. Tumigil ka nga para ka rin may sira ano. Dugo. Basilio. Crispin. Mga gwardiya sibil, dali yung babae ito at gamutin. At bukas ng umaga, dali mo siya sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Oh, kayo pala, Doña Victorina. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama ata kayo. Oo. Magandang araw. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw rin sa'yo, iyo. Tuloy kayo. Kamusta na si Maria Clara? Wala pa din pong pagbabago, Don Tiburcio. Iha, kamusta na yung pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang ulo ko, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga pong napakaganda niya. Magandang araw po, Padre. Nasaan siya? Nasaan si Maria? Nasa kanya silid po, Padre. Nagpapahinga. Magandang araw po, Padre. Maria Clara, Padre Damaso, salamat po sa pagbisita ninyo. labis ako nag-aalala sa iyo. Iya, magpagaling ka kagad. Opo, Padre. O sige, Iya, magpahinga ka muna. Opo. Padre Damaso, Victorina, sino ang iyong kasama? ang totoo niyan, kanina ko pa siyang gustong ipakilala sa inyo, Padre. Siya po si Alfonso Linares, ang inaanak ng Ibrong Bayaw. Inaanak ng Aimel? Siya na ba ang anak ni Carlitos? Opo, ako nga po, Padre. Ang saya ko at nakita kita, Iyo. Ako rin po. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Nandirito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Nang mapapangasawa? Madali lang yan, Iyo. Uy, ano ba yan? Ang pangit naman ang tumataan. Hoy, Lamendera, kami ba yung pinariringgan mo? Bakit? Natamaan ka ba? At anong sabi mo? Labandera? Baka gusto mo labhan mo yung kulot mo po. O baka naman gusto mong planchay ko ba? Hoy, magandang mangkukulam. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ang maganda. Anong sabi mo? Gusto mo mag-toast tayo? Tumigil na nga kayong dalawa, para kayong mga bata. Alvarez, pagsabihan mo yung asawa mo. Kaya na, Victorina, wala tayong Bakal papalas ng mukha ng peking magsasama. Siguro, hindi mo malamang hinamon yung mayabang na Alvarez na yun. Mukha ba akong may laban sa kanya? Tao po! Tao po! Elias, ikaw pala. Senyor Ibarra, iligtas po din yung inyong sarili. Umalis na po kayo sa bayan na ito. Anong ibig mo sabihin? May nagaganap pong pag-aalsa sa inyo at ikaw po ang pinapalabas na nagpasimuno nito. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam. Ano mo ba dapat kong gawin? Kunin niyo po ang inyong mga papeles at sunugin ito. Umalis na po kayo sa bayan nito. Siguraduhin niyo lamang po na wala pong makakasunod sa inyo. Alam ko pong mahirap ang umalis sa bayan nito, pero ngunit wala na po tayong magagawa. Maraming salamat, kaibigan. Crisostomo Ibarra! Sino yan? Kami ang alagad ng batas. Bakit po? Magkapura tanong, sumama ka sa amin, takpin yan. Ano kung madam? Kamay mo. Isan nyo. Dali yan. Isosto mo? Tinulungan ako ni Elias makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ako ang patawarin mo. Dahil kailangan ko nang lumayo sa'yo sa lugar na ito. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil alam ko, mag-aalinlangan ka kapag nalaman mo. Nalaman kong, Ang tunay kong ama ay kung nasusukluman mo si Padre Damaso. paano?
Basta lagi mong tatandaan, kahit nasan ka man, ikaw lang ang iibigin ko, Crisostomo. Paalam, Maria Clara. Saan ka tayo tutungo? Sa isa kong kaibigan, sa Mandaluyong, senyor. At pagkatapos, Mamuhay ka ng tahimik sa ibang bansa. bakit ako lamang? Bakit hindi ka sumama sa akin at magturingan tayong parang magkapatid? Para saan ka? Para makabawi ako sa mga kasalanan ng aking mga ninuno, sa pamilya mo, at sa mga tulong mo. Hoy! Dito! May paparating! Magtago tayo gamit ang mga damo! Hoy! Hindi! Hindi ito maaari! Mahal ko! Ano nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na si Crisostomo. Wala na ang taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang gusto ko. Wala nang iba. Hindi ko gusto si Linares at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Kung itutuloy niyo pa rin magpapakasal sa amin, magpapakamatay ako. patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako. Kung nangimaso ako sa buhay ninyo ni Ibarra, patawarin mo ako, anak ko. Nagmumukha na lamang ako. Mga yan ang gusto mo. Diyos ko, ito na parusa sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Inay! Asan po kayo, Inay? Inay! 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 Sino ka? Si Basilio po ako, ang anak niyo! Basilio, hindi kita kilala. Huwag po kayong matakot, Hindi Inay! kita kilala, Basilio. Anak niyo po ako! Wala akong kilala, Basilio. Wala akong kilala, Basilio. Sino ka? Ba't niyo po ako iniwan? Inay! Iyo! Sino po kayo? Anong gusto mong gawin sa iyong ina? Gusto ko po sana siya ipalibing, ngunit wala akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong at malapit na rin ang aking kamatayan. At sa mga sandaling mangyari iyon, sunugin mo ang aming mga katawan. At pagtapos, hukayin mo at may makukuha kang kayamanan. Gamitin mo iyon para sa iyong kinabukasan. Opo, maraming salamat po. Sa gitna ng pagdurusa kung saan nahanap ng mga inaapi ang kanilang mga tinig, isang paghihimagsik ang namumuo sa mga tahimik na lugar. Habang ang mga baga ng pag-asa ay kumikinang sa gitna ng dilim, ang naaapi ay bumangon. Naghahabi ng salaysay ng katatagan laban sa mapang-aping hangin ng kapalaran. Sa mga anino ng katahimikan kung saan ibinubulong ng mga naaapi ang kanilang mga kwento, nagsimula ang isang simponya ng paglaban. Habang lumalabo ang mga linya sa pagitan ng tama at mali, ang paghahanap para sa paghiganti ay nagiging isang malagim na himig na nag-oorkestra ng isang simponya ng mga kaganapan. Sa kwentong ito, ang bawat paghiganti ay nagbibigay ng mahabang paghihirap, nagbibigay ng hinding inaasahang anino sa tanawin ng pagtubos. Estibar! Vapor! Nakikita niyo ba itong suot ko? Walang-wala ito sa mga suot niyo. Ang bihira yung asawa ko ng lalaki. Hoy, Kapitan, pamilisan na ako pamatakbo sa barko ng bagal. Pasensya na kayo, ito yung nabigyan rin na. Pero agad dito lang ang Vapor. Doña Victorina, huwag masyadong pausuin ang iyong tainga. Baka kumupas ang iyong magagandang kolorines sa mukha. Sa katunayan, madali lang naman lutusin ang mga suliranin nito. At ano naman yun, Aber? Ang lunas ay napakadali at wala magtutugol na anuman. Walang dapat isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas na maglalago sa Maynila.
Magpaigli ang dinaraanan, makakatipid pa ng lupa, at maiiwasan ang pag-angat ng mga buhangin sa ilog. Hindi ako tangayin na paano kala mo, madami ka ba yan? Pwes, kaya ang masira at dapat masira. At saan naman kami kukuha ng alamig ipababayad sa mga manggagawa? At baka magsikaw yung ipagsikan. Huwag sila makonsideran. Mga bilanggo ang gagawa ng kawanan. At kung hindi ito sapat, ay pangan pa ng mga mamamayan. Ibagsikan, pabalikan. Mag-iibagsikan ba ang mga bamyo ang mga pag-iib ko? Pinalulungkot ko, hindi ako sangayon sa gusto mo. Akademya ng Wikang Kastila. Tiyak ako, hindi masang sa katuparan yan. May sasaktuparan ko. Sa totoo lang, binigyan ko ng 2 kabayos pa din na rin at nangako nga ipagkita sa Kapitan General. Kung sa bagay, wala namang mali sa panukalang yan. Pero sa kapanungunan namin, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral nga ng Latin, wala namang libro. May libro nga ng Kastila, hindi naman tinuturo. Pagpawanin niyo ako. Siya nga pala. Pabor ba si Padre Florentino tungkol sa inyong kaulitan? Pabor. Sa totoo lang, nagbibigay pa nga siya ng payo tungkol sa pag-aasawa. Pero, tanging hadlang is Doña Victorina. Sa totoo lang, nasa bahay na si Don Tiburcio. Huwag mo sanang igagalit Ginoong Isagani. Ngunit, totoo bang mahirap ang tao sa bayan nyo kaya hindi sila makabili ng alahas? Hindi kami bumibili ng bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit binata. Halika, uminom na lamang tayo ng serbesa. Maraming salamat, ngunit hindi kami umiinom. Ganun ba? Bakit mainit ang dugo mo sa kanya, Sagani? Ewan ko ba, Basilio? Nung una pala kita ko sa kanya, masama na ang naramdaman. Dapat mag-iingat tayo sa kanya. Kaibigan siya ni Kapitan General. Talaga? Dinalaw niyo ba si Kapitan Tiago? Ba, oo. Si Kapitan Tiago, una niyang binisita sa kanyang pagdating. Napapabalita, isa rin siya sa kaagaw sa mana. Maraming alamat ang ilog na ito. Kung titingin kayo sa tantanganan, makikita ng malapad na bato. Ito ay bilang katakutan dahil sa mga engkanto. May alamat din tungkol kay Doña Jeronima. May magkasintahan daw sa Espanya. Ang lalaki ay isang arsobispo sa Maynila at ang babae ay nagbabalat kayo. Sila'y naparito upang tingin ng arsobispo ang pangako nitong pakasal. Ngunit, iba na sa isip ng arsobispo. Dinala niya ang babae sa isang liblib na lugar malapit sa Ilog Pasig. Teka, huwag niyong kalimutan ang pinakamaganda at totoo sa lahat. Ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas ay nakapagligtas ng isang inchik sa pagkamatay sa buhayang naging bato na nadasalan ng mga inchik na santo. Napakaganda. Ang anyo, ang isang takot na incheck at ang tubig sa ilog at ang mga bato. Iko. Pero may tanong ako, Kapitan. Alam niyo ba kung saan napatay ang lalaking nagngangalang Ibarra? Navarra o Ibarra? Siya si Crisostomo Ibarra. Ayon sa humahabol kay Ibarra, ito ay tumalon pero hindi niya nakita. Ang kanyang bangkay ay kasama na ng kanyang ama. Hindi ba siya isang filibustero? Ibig sabihin, napakamura lang ang pagkalibig sa kanya. Ginoong Simon, bakit parang namumutla ka? Huwag niyo sabihin na isang biyasang manlalakbay ang malulula sa Ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Ikwento niyo pa ang tungkol sa buhay ng Crisostomo Ibarra na yan. Si Cristo. Ibarra ay laki sa ginawa, matalino, kaya't sa Europa nakapag-aral. At nang siya ay nagbalik, nang nalaman niya ang kahindig-hindig na nangyari sa kanyang ama, at ang kanyang nobya na si Maria Clara ay hindi pumayag na magpakasal kay Linares. Mas pinili niya maging monga at nanatili na lamang sa konbento dahil sa pagtutol ni Padre Damaso. Walang nagawa ang padre. Pinanindigan ni Maria Clara. Pinahanga ako ni Maria Clara. Bibihira na lang ang mga babaeng ganyan ngayon. Nasaan ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento niya. Hindi ako makakapayag. Kung aalis ka, babalik na lamang ako sa gubat. Patawad, Ingkong, pero ito lamang ang tanging solusyon para matubos ko si Ama. Ganun ba kaimportante ang binigay na agnos sa iyo ni Basilio?
para isanlang mo sarili mo kay Hermana Pecha? Opo, Ingkong. Binihag na nga si Tales at ngayon, magpapaalila ka para lamang sa 500 reales? Huwag po kayong mag-alala, Ingkong. Ginagawa ko lamang po ito para kay Ama. Nasa kasa. Magandang gabi mga padre. Magandang gabi rin, Padre Irini. Magandang gabi mga Pilipino. Magandang gabi, Padre. Magsiyandang na kayo, pinaraos na natin. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ano yung naririnig ko? Parang may naguhukay. Teka, tatago ako. Ginoong Simon? Imposible! Siya ang taong tumulong sa paglibing sa aking ina at sa pagsunog sa isa pang lalaki. Sino kaya sa dalawang lalaki ang namatay o ang nabuhay? Ay, teka, si Simon? Si Ibarra? Lalapit ako. Ginoo, pwede po ba kayo may istorbo? Huwag kang lumapit ko ay mamamatay. Ginoo, saglit! Ginoo, nagkita na po tayo. 13 taon na nakakaraan. At sino ako sa palagay mo? Ikaw? Tama, ikaw nga. Ikaw ang matagal na inaakalang patay na. Senyor Ibarra. Basilio, ikay naghahawak na isang lihim na maaaring ikasawi ko. At ngayon natuklasan mo ang lihim na maaaring ikasira ng aking mga balak. At kamatayan lamang ang tanging sagot diyan. Huwag po kayong mag-alala, senyor. Ligtas po ang inyong lihim. Kung gayon, ginagana ko ang iyong desisyon. Dahil ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayo magtulungan. Kinararangal ko na ikaw ay tulungan. Ngunit, hindi ako mangingialam sa politika. Naniniwala ako na ang karunungan lang ang makakapagligtas sa Mali bayan. ka! Tanging lakas na ang makakapagligtas sa ating bayan. Kung gayon, magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Kung ganon, ginagana ko din ang iyong desisyon. Ngunit kung magbago man ang iyong desisyon kinabukasan, ay bukas pa rin ang aking tahanan. Sige po. Palagi po kayo mag-iingat, Ginoo. Alis na po ako. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba naman iyan, Huli? Limag ang tanda ay hindi ka marunong? Pasensya na po. Pasensya? Nakakailang ulit na tayo, ha? Pasensya na po. Hindi po kasi ito itinuro ng aming ama nung kami mga bata pa. Pangako, mag-aaral na po ako sa pagdarasal. Ayan, kaya puro kamalasan na lamang ang dumarating sa inyong mga buhay ay dahil hindi kayo tinuruang magdasal. Makasalanan ng inyong pamilya, mga walang pananalig sa Diyos. Mabuti na lamang na hinuli ng mga tulisan si Tales nang sa gayon ay matuto kayo sa inyong mga kasalanan. Pasensya na po. Hermana, maaari ko po bang dalawin si Ingkong? Wala po kasi siyang kasama. Kawawa naman. Kahit konting oras lang po. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa mga pasakali mo. Ang tangi mo labang dapat gawin ay mag-aral sa pagdarasal at pagsilbihan ako. Maliwanag? Opo. Mga kaibigan, ang sakong ito ay katulad ng sa manggagamot. Taglay nito ang buhay at kamatayan, lunas at lason. Sa isang kamay ng hiyas na ito ay maaari kong dunurin ang mga tao sa Pilipinas. Ito ay mga brilyanteng mahirap pantayan. Teka muna, Kabesang Tales, mayroon ka bang maiaalok sa akin? Wala, Ginoong Simon. Kabesa, bakit hindi niya ipagbili ang agnos ni Huli na ibinigay ni Basilio?
Napaka-importante iyon para kay Huli, na dating pagmamayari ni Maria Clara. Kay Maria Clara? Paano ito napunta kay Basilio? Ibinigay daw ng isang ketungin na nagpagamot kay Basilio. Gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 500 piso? Dapat muna ito malaman ni Huli. Ganun ba? Kayo ang bahala. Magandang hapon po, Hermana Penchang. Sana pumayag na kayong kunin ko si Huli. Hindi pa ba sapat ang ginawa niyang pagpapaalila sa iyo? Kung ganun lang din naman na nangyari, sana hindi ko na lang siya pinautang. Hindi rin naman pala tutubo ang aking mga salapi. Huwag na kayong tumutol, Hermana Penchang. Handa akong magbayad. Dito po. Sige, payag na ako. Halika na, Huli. Maraming salamat po, Hermana. Paalam na po. Paalam na po. Huli. Para sa'yo. Maraming salamat, Basilio. Nais ko lang din magpasalamat sa iyo dahil sa pagtubos mo sa akin kay Hermana Penchang. Walang anuman, Huli. Makita lang kitang masaya. Masaya na rin ako. Ngunit, hindi ko pa rin maisip kung saan ka natitira. Bakit ka nagpapangiti? Basta, Huli. May papakita ko sa'yo. Sumama ka na lang. Nandito na tayo, Huli. Nakikita mo ba yung kubong yan? Diyan na kayo titira. Basilio, hindi ko pa rin talaga maisip kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Huli. Kaya wala ka dapat alalahan. Maraming salamat, Basilio. Tinatamad na talaga ako mag-aral. May Placido. Nakapagaliw ka ba mabuti ng bakasyon? Ewan. Ikaw ba? Masayang masaya. Nakakita ko ng magagandang babae. Teka. Ano ba nangyari ng mga nakarang araw? Wala, nagturo lang tungkol sa mga salamin. Teka, kailan ka pa nagkaroon ng interes pag-aaral? Juanito, kumpadre, kamusta? May pasok ba tayo? Kasama mo pala to si ano? Si Ano nga ulit pangalan mo? Placido Penitente. Magandang umaga sa inyo kayo mga mag-aaral. Magandang umaga po, Padre Miguel. Ang ating tatalakayan ay mula sa... Sino ka? Ang lakas ng loob mong pumasok sa klase ko? Huli ka na nga, nagdadabog ka pa? Anong iyong pangalan? Placido po. Aha! Placido Penitente, 15 ulit na hindi pagpasok sa klase ko. Tama na, Padre. Alam kong mas mataas ang ranggo nyo. Ngunit wala kayong karapatang laitin ako. Tuloy, ikaw pala ay sagani. Halika't maupo ka. Ano may paglilingkod ko sa iyo? Nais ko lamang po kayo mamagitan sa aming mag-aaral at kay Don Custodio upang siya'y pumayag na itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa kanila mga kami na pong usapin at nais namin siyang mapapayag. Bakit hinahangad niyo pang ituro ang wikang Kastila? Pagdating ng panahon, tutubuhan na kayo ng uban katulad ko. Huwag niyo sabihin hindi ako nagbulaan sa inyo. Wala po kami hard na kayo ilagay sa kagipitan. Ayon sa aking mga nabasay, isang at hikain namin ng pamahalaan, subalit sa pamamaraan lamang kami nagkakaiba. Kahanga-hangaan tumulong sa pamahalaan kung ang inyong pagtulong ay pagsunod sa kanila. Ang pagsalungat sa panukalan nila ay maaaring makasira sa kanilang katatagan. Ipagbumanhin ninyo, Ginoong Pasta. Subalit, ang bayang galit sa pamahalaan ay walang bang ihilingin kung hindi magbitiw ang namamahala. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Hayaan na ninyo ang pamahalaan ang gumawa sa mga bagay na iyan. Marunong kayo ng wikang Kastila, gayoy hindi kayo Kastila. Kung sino man ang nais matuto ng wikang Kastila ay matututo kung gusto nila iyon. Nag-aaral ka ng medisina, hindi ba? Magtapos ka at mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga. At tupagin niyo na lamang ang pag-aagamot at huwag na kayong makialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Nag-aaral ka ng medisina, hindi ba? Magtapos ka at mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga. At tupagin niyo na lamang ang paggagamot. Huwag na kayong mamakialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Makikita mo, magkakameron kayo ng uban katulad nito. At ako inyong pasasalamatan. Hindi naman sariling kagustuhan. Ako'y napag-utusan lamang. Sa ngayon, hindi mo pa masasabing ako'y nakatulong sa kapwa. Subalit, bawat puting buhok ay magsisilbing tinik sa aking kakulangan. O manhin, Ginoong Pasta, ako'y aalis na.
hanga din ako sa inyo, sa batang iyon. Siya na mismo ang gumagawa ng kanyang sariling libingan. Pasok kayo, mga senyorita. Pasok. Asikasuhin mo sila. Ano ba naman yan? Kay papangat ng mga dekorasyon ni Kiroli sa kanyang bahay. Oo nga, ano? Mukhang mumurahin lamang ang mga iyan at mukhang inangkat pa sa China. Kaya pala humihina ang kalaman ng aking asawa dahil sa mga inchik na ito. Alam niyo ba na mas marami pang napupuntang salapi sa kinikita sa loterya sa China kaysa sa Pilipinas? Garapal talaga ang mga inchik. Magandang gabi mga senyora. Tosimo, andyan na pala kayo. Pwede ko ba kayong makakausap sa labas? Ano yun? May gusto lang ako sabihin sa inyo, Tosimo. Halika kayo dito. Simon, ako may malaki problema. Ano naman iyon? Ano ang iyong sinasabing problema? Yung 3 brilyantes na kinuha ko sa'yo ay hindi pa rin napapabayaran ng aking kinautangan. Ano ang iyong ibig sabihin? Dapat, 1 brilyantes lamang ang aking kukunin para sa isang babaeng gagamitin ko sa isang ginoo na aking kinakalakalan din. Ngunit, nung 3 kanya kinuha, wala na ako nagawa. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin nababayaran sa akin. Makinig ka. Ang iyong utang na 1,000,000 ay gagawin kong 7,000 kung papayag ka na sa inyong tahanan muna itabi ang ilang kahan ng baril na darating mamayang gabi. O sige, payag ako. Payag ako. Oh, Makarig, ano nga pala nangyari sa nilalakad natin? Sumang-ayon ang Lupon at Binete dahil sa pagkuha nila sa karunungan. Kung gayon, tagumpay tayo. Hindi pa ganap, Pekson. Tayo maniningil ang abuloy at ibibigay natin yun sa korporasyon. Sa kanila tayo ibibigay ng katunayan ng pagkakatanggap. Ang nakakatawa pa'y, pinayuhan ako ni Padre Rene na magdiwang sa isang piging. Piging na lason, yan ang nararapat natin gawin. Akala ko pa naman tagumpay na tayo. Yan din ang akala ko. Kailangan ko pang tapusin to. Kamusta ang mga sakit, Basilio? Ginulat niya ako, kaya pala ginulat si Ma'am. Masama pa rin po ang kanyang lagay. At anumang oras ay pwede siyang mamatay dahil kumakalat po ang lason sa kanyang katawan. Unti-unting kumakalat na lason katulad ng sa Pilipinas? Haha, Basilio, makinig kang mabuti. Sa isang hudyat ay sisikilab ang isang himagsikan. Pagpawalang galang niyo na po. Ngunit noon pa man ay ayoko nang makisali dyan. Ano? Mamili ka! Basilio, kamatayan o kinabukasan? Nakakatiyak ba kayo ng tagumpay? Nasa aking mga kamay ang Kapitan General. Ngunit ano po ang aking gagawin? Ang kailangan mong gawin ay pumunta ka sa kumbento ng Santa Clara at kunin ang isang importanteng babae na tayo lamang ang nakakakilala. Patawad. Ngunit huli na po ang lahat. Patay na po si Maria Clara. Ano? Sinungaling ka! Hindi pa siya patay! Duwag ka lang! Duwag! Totoo ang sinabi ko. Namatay siya sa sakit at hindi niya nakayanan. Namatay siya? Namatay si Maria Clara na hindi man lamang nalalaman na ako'y buhay pa? Ano pa ang silbi ng lahat ng ginagawa ko kung siya ay wala na? Sagani, tingnan mo, ang daming magagandang ilaw, ang daming magagandang tanawin dito sa perya. Sagani, nakikinig ka ba? Galit ka ba? Ha? Ano ulit yun? Ano ba ang bumabagabag sa iyong isipan natin mahal? Yung mga tao dito sa Perial, kumakatitig sa iyo. Parang gusto ko nilang agawin sa akin. Ikaw. Yun naman pala, huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Talaga ba? Oo naman. Ako rin. Dito lang ako sa inyong tabi. Tara na. Ay, 28. Taan talaga. Siya naman. Mag-inoff nitong si Isagani. Pag siya'y nasa aking tabi, siguradong ako'y ligtas. Oo nga po, Doña Victorina. Huwag kang mag-alala. At baka kumulubot ang maganda mong kuti sa muka, masayang pang iyong kagandahan. Ikaw talaga, huwag kang ang ganyan. Talamang, oo.
Ano nangyari dito? Tadeo, ano? Kagabi, natuklasan ng mga paskin na masama ang sinasabi. At masaya ka pa? Siyempre naman, wala kayang pasok. Uy, saan punta? Bonito, ano ba talagang tunay na nangyari? Walay ko ba? Guys, Sagani, sinuwi pa ka na nito? Wala akong alam. Kakapunta na lang kay Makaraig para mangutang. Mga amiga, nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Basilio? Kaawa-awang bata. May bali-balita pa nga na pinatawan siya ng parusa. Marahil ay patay na siya ngayon. Hindi totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Tsaka wala siyang kinalaman sa paghimagsik at paskin. Tumigil nga kayo. Nakulong na si Basilio. Ibig sabihin ay kasama siya doon. Kung gusto nyo, punta niyo siya sa kanyang kulungan upang magkaalaman tayo. Siguradong puro latin na ang kanyang katawan. Anong sabi nyo? Nakulong si Basilio? Nakulong ang katipan ko? Nakulong si Basilio? Huli! Huli! Diyos ko! Kumuha kayo ng tubig, magbadali! Huli! Sus Maria Jose, huli! Basilio? 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 Huli! Huli! Huminahan ka, Huli. Magpahinga ka muna. Makakalaya rin si Basilio. May kilala akong makakatulong sa'yo. Maraming salamat, Hermana Bali. Pero sino yung taong makakatulong sa akin? Si Padre Camora. Ayoko. Natatakot ako sa kanya. Nung nagpunta ako sa kumbento, ay masama ang tingin niya sa akin. Pumayag ka na, Huli. Walang gagawing masama si Padre Camora pag nandito ako. Pero hindi tayo nakakatiyak. Hindi siya nakontento sa akin pasasalamat nung pinagtanggol niya si Incom. Maniwala ka sa akin. Hahayaan mo na lang bang makulong si Basilio sa kulungan? Sige na. Magtungo na tayo sa kumbento. Ano, Huli? Kung ayaw mong pumasok, ay umalis na lamang tayo. Paulita, mahal ko, kumusta ka na? Anong mahal ko? Huwag mo nga siyang hawakan. Wala na kayo ugnayan ni Paulita. Hindi ka na niya mahal. Huwag ka nga mangialam. Isagani, ano ba? Wag mo saktan si Juanito. Si Juanito ang pakakasalan ko. Ayoko na sa'yo, Isagani. Ibang iyong mga pangarap. Tumira sa nayon? Hindi yun ang gusto ko. Gusto kong mamasyal at lumanirahan sa syudad kasama si Juanito. Ano ba nangyayari sa'yo, Paulita? Wag mo na kami pakialaman, Isagani. Si Juanito ang pakakasalan ko. Narinig mo na? Ikakasal na kami ni Paulita. Wala na kayo ugnayan, kaya umalis ka na. Paulita, sabihin mong mali ang lalaking ito. Nangako tayo sa isa't isa. Kung ayaw mo umalis, kami ang aalis. Tayo na, Juanito. Paulita! 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 Oh, Basilio. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Panahon na para sumama ko sa inyo, Ginoo. Nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Niliwan ako ng marami nitong huli dahil sa aking panlalamig. At ngayon, isang lampara. Nakikita mo ba ang loob nito? Isa itong nitroglycerina. May magaganap na isang piyesta. At sa ganap na ikasiyam ng gabi, ay puputok ang isang lampara dahil ihilahin ng minsan. Pagputok ay siyang hudyat. Maririnig ng mga tulisan na pinabumunuan ni Tales sa Santa Mesa. At sunduin ninyo ang mga sasanib sa tindahan ni Quirogo. At kung ayaw ay patayin, Pilipino man o Kastila. At sa ikasampu ng gabi ay sunduin ninyo ako sa San Sebastian. Hindi nyo ba ako nakikilala? Ano pang ginagawa mo? Siya si Ginoong Simon. Patawarin niyo po, Ginoong Simon. Ito na ang bagong kasal!
ang inihahandog ko sa bagong kasal. Isa itong lampara. Napakaganda. Tigil mo na yan, Ginoong Simon. Gusto ka na. Gusto ka na. Hindi na kaya ng konsensya kung makita na maraming inosenteng madadamay sa ginagawa mo. Ano problema, Basilio? Nakikita niyo ba yung lamparang yan? Ano mang oras, sasabog yan! Sasabog? Ano? Sasabog? Sasabog! Sa kontraidor, Basilio! Sagani, tara na! Ano kaya nangyari kay Ginoong Simon? Ginoong Simon! Padre, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Walang anuman. Subalit, ano ba talagang nangyari sa'yo? Isang kasalanan sapagkat tiyak na ang aking kamatayan dahil uminom ako ng lason at may ipagtatapat sana ako sa inyo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko, Sana mapatawad ako ng Panginoon. mapapatawad ka. Siguro, hindi lang yan ang gusto ng iyong pamamaraan. Bakit ako naman nag-uusa? Huwag kang maghinanakit sa kanya. Gusto ko po sanang mahulisan. Kinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito. Nabuo sa kanyang isipan na kung kakailanganin man ito sa mabuti, sana'y iluwa ito ng karagatan. Subalit, kung gagamitin man ito sa masamang paraan, mabuti pang manatili ito sa malamig nitong libingan.